Hello guys! So, ito, tagal kong di nakapag-upload. Ayan. So, magre-react pala tayo. Ito nga pala magiging reaction video sa Bible study na na-share ko nung March 11. March 11 ba yun? 2025. So, check na lang natin. Sobrang bilis kong magsalita doon. Kasi nga, first time ko rin mag-share sa Bible study and ayun na pressure nga ako dun sa 15 minutes. So, try natin mag-react ngayon. So, ayan. Seven, saan siya? Hindi ko pa na-upload yung original na Bible study, tas gumagawa na kagad ako na reaction video. Lord. You know why? Huh? Diba? We're in the middle of probably doing house chores, errands sa bahay, or habol sa SB. But you honor God by taking Ito si Tito Ray, few minutes time off, 30 minutes. ayun, pinatanong ko kung okay lang ba na i-share ko tong Bible study. Pumayag naman siya. Okay naman kay Tito Ray. Ito si Tito Ray, si Ray, yan yung Ray na nagsasalita. Yan yung pastor dito. Yan, si Tito Ray. So, yun. Mauunang i-upload yung pinaka main video nitong Bible study. Ayan, nakikita po, March 11, 2025. Kitang-kita po. Ito yung date nung nag-Bible study ako. It's just to be ministered, just to be with Him this afternoon. So thank you. God bless you. So kung may nakikita nyo, may pointers, magna pointers kasi nga talagang pinaghandaan ko to kasi first time ko magba-Bible study nito. Hindi naman magba-Bible study, mag-share lang about sa experience ko na may nakausap kasi ako yung TL ko dito that time. Yeah, TL ko ata dyan that time. Nakausap ko siya and then napag-usapan namin na ang i-share daw, siya lang, opinion niya lang siguro, ang i-share daw dito is yung experience mo na sa tingin mo tinulungan ka ng Diyos, yun yung sabi niya. Tapos ang pumasok sa isip ko na pinaka na-resolve na problema sa pinagdaanan ko sa buhay is itong i-share ko nga the first time, itong experience ko nga na i-share ko sa Bible study. Ito yung parang feeling ko, ito yung pinaka na-resolve talaga eh. Kaya ito yung naalala kong i-share sa Bible study. So, yun. Sana hindi ako magkaroon ng kaaway dito. Ayun. Pero, kung magkaroon man, harapin natin yan. Pero nakaraan na to eh. So, 'di ba? Wala namang makakapagpabago nito eh. Nangyari na to. At totoong nangyari to. Hindi na natin mabubura yun. Kahit pag-awayan pa yan or what. Pero, I don't think so naman na aawayin pa rin ako nung ex ko dito or, 'di ba? Tsaka hindi ko naman sila pinangalanan eh. So, yun. All na nandito, and salamat for being with us today. So, we were listening to songs. Ayan, kasi kung hindi ako gagawa ng pointers dito, ayan, magna pointers kasi about sa magnanakaw yung i-share ko. Kasi kung hindi ako gagawa ng pointers dito, mapapatagal yung pag-share ko kasi yung mga thoughts, pinag-isa ko na yung mga thoughts and yun nga, mawawala ako. Ano na nga ba sunod doon? Ito pa pala, yan, magiging ganun ng labas. Kasi syempre kilala natin yung sarili natin, medyo makakalimutan natin. Which is, kaya gumawa na lang ako ng pointers para, kasi alam ko na baka may possibility na mangyari na, ay hindi ko nasabi yung ganito, ay hindi ko nasabi yung ganyan. Kaya medyo nag-practice din talaga ako dito, kaya ako nagsulat ng pointers ng sunod-sunod na pangyayari. Ayan. Tsaka matagal na to eh. High school pa to eh. Ni-remember ko talaga dito para dito sa Bible study. And thank you nga rin pala dito sa Bible study na to kasi matagal nang naisantabi itong pangyayaring to and dahil dito sa Bible study, itong isang pangyayaring sa buhay ko na to, feeling ko nagkaroon ng value or nagkaroon ng halaga tong pangyayari sa buhay ko na to. Hindi lang siya yung basta na itsapoyara lang. Kasi hindi rin ako masyadong feeling ko nakapag-explain dito eh. Na-solve siya, pero hindi ako
dong nakapag-explain dito nung time na yun. So ngayon ko lang din talaga ma-explain yung side ko, 'di ba? Worshiping the Lord. You know why we play songs? Why it's so powerful when you play worship songs? Ayan, nag-ready pa talaga ako ng timer kasi nga ayaw ko ring masayang yung oras ng ito 36 na tao na umattend dito sa Bible study. Nag-ready pa talaga ako. Kasi alam ko parang may sinasabi si Tito Ray na 10 minutes lang or 15 minutes lang eh. So binigay niya sa akin dito 15 minutes. So gusto ko talagang umabot doon sa oras na yun to the point na ayun nga lang, kasi first time ko mag-share, umabot ng ayun, para na ako nagra-rap nag-share nito. Kaya hihimay-himay na lang natin itong Bible study. Although na-share ko naman yung story talaga. And buti nga naiintindihan ni Tito Ray kasi nung biniplay ba ko ngayon, ang bilis ko talaga magsalita. May nagsishare ng word, we read or we listen to the word, that is the time the word or God ministers to us, right? But when we lift up the worship, when we sing unto the Lord, that is the time we minister unto the Lord. Kaya ang ganda pag nag-worship. Imagine that you have that wonderful privilege. Oo nga pala, kapag in-upload ko tong video na to sa YouTube, tinanggal ko yung worship song kasi nga baka makopyright. So walang sound yung una. Pwede ko namang i-cut pero hindi ko kinat. Talagang pinag-mute ko lang, minute ko lang yung song, worship song. To minister unto the Almighty God. So, diretso ang ating worshiping. We will worship the Lord now with a story. A testimony from one of our co-teachers. Teach Maurice, are you with us? Yes po, hello. Okay, well, Teach Maurice, it's wonderful. I know it's not always easy to share a part of your life, but you stood up. You're standing up for the Lord to share how God is working in your life. So, you have the floor. Oh my God. So ayan, naka-ready na, second year high school nangyari. Nabanggit ko pa talaga yung pangalan Baliktanaw. So sorry sa mga Baliktanaw. Wala namang kasalanan tong mga Baliktanaw. So sana wag nila akong awayin dito. Kasi totoong nangyari to. Pero walang kasalanan yung Baliktanaw dito. Okay? Disclaimer lang po. Wala akong sinisisi sa Baliktanaw kasi hindi naman nila kasalanan yung nangyari. Sige, try ko po bilisan. So, nung Ayun, try ko daw bilisan. second year high school po ako, sumali po ako sa Baliktanaw. So, ethnic dance and folk dance siya. Ayun, naiintindihan ni Tito Ray bawat sinasabi ko, although ang bilis-bilis. So ayun, sabi ko, sumali ako sa Baliktanaw, ethnic dance or folk dance siya. Ang mga kinukuha dito, 3rd year to 4th year high school. Ay hindi naman kinukuha. Karamihan ng sumali is 3rd year to 4th year. And sumali kami, 2nd year high school pa lang kami. So, konti lang yung mga 2nd year high school. Ilan lang kami. Mostly nakasama namin is 3rd year or 4th year high school. Mostly 3rd year and 4th year yung kinukuha doon. So, kahit 2nd year pa lang ako. Tatlo kaming member sa classroom na nakasali doon. Ako yung best friend ko tsaka yung ex ko. Ayun, ito talaga yan na guys. Ako tsaka yung best friend ko, ako talaga yung may gustong sumali sa Baliktanaw. Gusto ko lang mag-try out. Kasi nga, gusto ko lang mag-try. Kasi nung first year high school ako, napanood ko tong Baliktanaw, ang ganda, tapos bigla akong narinig na may pa-audition daw. Di syempre, niyaya ko yung best friend ko. Syempre, normal lang naman niyayain natin yung best friend natin eh. Diba? Tsaka high school ako noon, alangan naman ako lang sumali. Yung best friend ko lang talaga yung niyaya ko dito. And, eto totoong nangyari to. Nung nakita ko, nung ex ko, nag-audition kami nung best friend ko that time. Bigla siyang nasa volleyball siya neto, bigla siyang sumali dun sa audition. Nakita niya nag-audition kami, sumasayaw kami, pinapasayaw kami, inaano kami. Sumali siya. Nainis ako kasi ano ba yan? Bakit sumali to? Yung, di ba? Kasi ex mo, so yun. Sumali siya. Sabi ko, ano, ito talaga yung nasa isip ko, ano ba yan? Nakita lang ako, sumali na. Ayun talaga.
So itago na lang natin sa pangalan yung best friend ko na si Chari. Ayun, itago na lang natin sa pangalang Chari. So, hindi niya tunay na pangalan tong Chari. So, may kakilala ba akong Chari? I don't know. Pero walang Chari dun sa Baligtanaw. Hindi ito yung tunay niyang pangalan. And natawa si Tito Ray kasi nga halatang para mayroon akong masamang sasabihin, 'di ba? Kasi itago sa pangalan, eh. Bakit natin itatago sa pangalan? Natawa si Tito Ray. Sabi, ala, yan na. Tawag dito, elementary pa lang classmate ko na siya, and then lagi na siya napapabalita ng magnanakaw. So tuwing may nawawala ng gamit, lagi siya pinaparinggan, sinusulat sa blackboard. And then, pero nung high school naman, hindi ko na ipinansin yun. Kasi Ayun, so naintindihan nyo ba ang bilis ko magsalita? Although, pero malinaw naman, di ba, kahit ang bilis. So, ayun nga, no, grade 3, may nagnakaw daw ng pulbo, sinusulat sa blackboard yung pangalan niya, pinaparinggan siya. Grade 4, laging may times na napapabalita siya magnanakaw. Although, hindi naman ako yung nananakawan nun, pero laging napapabalita magnanakaw to. Ewan ko lang kung totoo, ewan ko rin, naniwala rin ata ako nun, pero yun nga, lumilipas din yung issue kasi. Lumilipas yung issue hanggang sa naging classmate ko siya nung high school. inisip ko, okay naman siya. So naging magkaibigan kami, naging best friend kami, and inano ko na lang, itatago ko na lang yung mga gamit ko kung sakali magnanakaw nga talaga siya para hindi siya matukso. So yun, naisip ko, itatago ko na lang yung mga gamit ko siguro para hindi niya ako manakawan kung magnanakaw nga siya. Although lagi siyang napapabalitang magnanakaw, sino ba naman ako para i-make sure na siya talaga yun. Kasi hindi natin alam kung napagbintangan lang siya nun. Kasi hindi naman ako involved dun eh. So, yun. And then, naisip ko na siguro hindi naman niya gagawin sa akin yun kasi kaibigan niya ako eh. So, naisip ko. So, yung sa Baligtanaw na, Ayun, inisip ko na kapag naging kaibigan ko siya, baka hindi naman niya ako pagnanakawan kasi nga magkaibigan kami. Tsaka isa pa sa naging dahilan, siguro kung ibabalik yung panahon, although alam ko mangyayari to, magiging magkaibigan pa rin kami. I don't know kung best friend, pero magiging magkaibigan pa rin kami kasi wala, parehas kaming nagkakasundo kami eh. Ewan ko, nagkakasundo kami, tsaka mabait naman siya. Basta, feeling ko magiging magkaibigan pa rin kami kasi wala naman talaga nakakaalam ng mangyayari sa future, di ba? may nanakawan ng pera, and then Ayun, may ninakawan ng pera sa Baligtanaw. pinalitan ng director na Ayun, may pinanakawan ng pera sa Baligtanaw, pinalitan ng director namin. Ayun, pinalitan ng director namin yung ninakaw kasi may nawalan daw ng pera, ganyan. Inabonohan nun. So, thank you, Direk, sa nag-abono nun. Pero hindi ako yung nawalan. Alam niya kung sino siya, yung unang nawalan ng pera, and then pinalitan ng director namin. So, ang bait naman ng director namin. sa Baligtanaw yung pera. And then, nung may nagkaroon pa kasi ng second instance na may nanakawan ulit ng pera, and then so yung nag-meeting kami, nag-warning na yung director namin sa Baligtanaw na kilala niya daw kung sino yun, itigil na daw. Tapos, pero medyo hindi nga ako naniwala doon kasi parang, so kung alam talaga nila yung sino yung magnanakaw, so parang kailangan tinanggal na sana nila. Pero, ayun, nagkaroon pa ng ibang mga instance na may nawalan ulit ng mga pera. Ayan. So, ayun. Kasi sa Baligtanaw, kasi kapag sumasayaw kami, syempre merong ipapa-Indian seat kami, tinitipon kami for meeting. Indian seat lang sa lapag ng semento naman. And then, yun na, lahat naman may meeting eh. Syempre, parang siya, co-curricular activity sa school. So, meeting kami, kasama tuloy sa na meeting yung about sa may nawala ng pera na sinasabi niya na kumbaga feeling ko yun yung way niya para takutin kung sino man yung magnanakaw, na alam daw niya kung sino yung magnanakaw. Pero ayun nga, okay yun kasi strategy niya yun eh. Ako, nagiging honest lang naman ako na parang hindi ako naniniwala that time na alam niya kung sino yung magnanakaw kasi dapat alisin na niya yun eh. Pero kasi syempre kakabahan na yung magnanakaw dahil sa ginawa niya na sinabi niya na siya daw mismo kilala niya kung sino daw yung magnanakaw. 'Di ba? So, yun nga.
hindi nga ako naniwala, and may mga sumunod pa nga na nakawan ng pera. Nag-warning na siya, pero may mga incident pa rin na nangyaring nanakawan. Hanggang sa to the point na may nawalan na ng cellphone. So, hindi na ako na shock na may, sa totoo lang kasi nga 'di ba classmate ko pa siya before na napabalita nga yung best friend ko na siya yung kumuha ng cellphone. And Ayun, bumalik na naman kami sa dating ganyan na siya daw yung nagnakaw. Napapabalitan siya yung nagnakaw nun. Pero hindi ko siya kinakausap about that kasi nga ang awkward naman kung pag-uusapan namin yun. Wala, ang awkward, hindi ko na lang pinapansin. Kasi parang na-normal na rin sa akin na siya yung mapapabalitang magnanakaw, ganun. Siguro may mali din dun, pero ayun, may napabalita nga rin ng first year na parang may ninakaw din siyang pera dun sa pinsan niya, tapos ginamit niya pang pariband or ganun. andun daw sa CR daw, nilagay daw sa taas yung cellphone, may nakakita daw ganyan-ganyan. And then nung one time Ayun, sabi, nung bandang huli na to nalaman, yung cellphone daw nilagay niya sa taas ng CR. 'Di ba may bowl dito, tapos may mga boundary dyan, dun daw niya nilagay, may nakakita. Hindi ko na alam po sino yung nakakita. No? So may nakakita pala eh. Bakit biglang ako yung magnanakaw bandang huli, di ba? Ito pa pala, isa sa dahilan, kaya nadamay ako dyan, is may kaibigan kami. So parang akala nung iba, kasama ako, kasabwat ako. Wala nga rin akong kamalay-malay na kinuha niya yung cellphone eh. Wala nga rin akong alam dun sa mga pagkuha niya ng mga pera-pera. Wala rin akong alam dun. Pero dahil kaibigan ko siya, nung tinuro niya na ako yung magnanakaw, akala nung iba ako. Tapos akala nung iba, kasabwat ako, kasama ako sa trip-trip daw. Trip-trip? Pag nanakaw, trip-trip? Ano ba yun? ko nga yung ex ko, bigla niya sinasabi na mag na naman yung katext ko. So, hindi ako naniwala doon kasi doon sa Baliktaran, more on Ayun, nakatext ko yung ex ko na sumali sa Baliktanaw. Sabi niya, pero mag na naman yung katext ko. Syempre, hindi ko na maalala yung pinag-texta namin. Basta ang naalala ko lang, sinabihan niya ako noon na, pero mag na naman yung katext ko. Nagulat ako, tapos sinabi ko dun kay Chari. Sabi ko, huy Chari, sabi ni ako daw yung magnanakaw. So, tumakbo na agad si Chari dun sa ex ko, sabi niya. Ewan ko kung anong sinabi niya dun. Pero hindi, inaasar niya talaga ako na ako daw yung pinakapangit, mga ganun niya ako asarin. So, akala ko isa na naman to sa mga eme niya na ako daw yung magnanakaw. And yan, ang bilis ko magsalita, nahalata na ni ma'am. Ayan, so, ayun, lagi niya kasi akong inaasar doon na may mini-makeupan, sabi ko, ako na lang, may gusto mag-makeup, tapos ako na lang yung nagpa-makeup sa kanya kasi naghahanap siya ng nagpa-makeup. Kaya niya ako inaasar na, hindi nagaganda yan. Yun yung pinakapangit yun sa, alam mo yung pinakapangit sa lagi niya akong tinitira. Yung tinitira na inaasar, hindi yung bastos. Lagi niya akong inaasar, yun nga, tinitira niya ako lagi, inaasar na, hindi yung bastos na tinitira, yung inaasar meaning nun. Yun. Tuwing laging nasa akin yung attention niya. Ganon. Lagi nasa akin yung attention ng ex ko. Lagi niya akong, pero may girlfriend siya nun. May girlfriend siya sa ibang section. May girlfriend na siya. And then, so, nagagats naman ba? Ang bilis ko lang magsalita. Ayun, yun, ano ba yun? So, ka-text ko nga yung ex ko na ako daw yung magnanakaw. And then, pinuntahan siya agad ni Chari. So, inisip ko syempre pagtatanggol niya ako. And then, nung malapit nang matapos yung Baliktanaw. Yeah, malapit nang, hindi ko pinansin yun eh. Yung sinasabi ng ex ko na ako yung magnanakaw. Kasi ngayon nga, lagi niya ako inaasar. Tsaka, sinasabi niya sa akin na hindi daw ako feel ng lahat, kaya tumigil daw ako magsayaw. So, tinatanggalan niya pala ako ng confidence. Tapos, alam mo yung uso yung starstruck nun? Pinaparinggan niya na ako yung sinasabi sa starstruck bago ma-eliminate. Tapos sabay titingin sa akin.
parinig siya ng parinig talaga nun sa akin. Kaya kahit ano na lang, kahit ano na lang ipaparinig niya sa akin nang wala namang ka-eme-eme. Sobrang bitter niya sa akin, pero sumali lang naman siya sa Baliktanaw dahil sa akin. Ito, bakit pa ako magsisinungaling? Yun na yun eh. Totoo na yun eh. Tsaka, bakit ko nasabi? Ayun, nasabi ko nga na sumali siya sa Baliktanaw dahil sa akin. Bakit ko nasabi? Kasi yun yung napansin ko. Nung nakita niya kami nag-audition, nakitang-kita ko na sumali siya bigla. 'Di ba? Tapos, nung may nagtanong, tsaka lumabas mismo sa bibig niya, sabi niya, nung nandun na kami sa, sa Baliktanaw, bakit daw siya sumali ng Baliktanaw? So, which is, alam ko naman kahit hindi pa lumabas sa bibig niya, pero lumabas na rin sa bibig niya, sabi niya, andito kasi si Maris eh. Nung magre-react ako, aaway na naman niya ako na, bakit ikaw lang ba Maris dito sa mundo? Alam mo yun, parang, ayokong, syempre, basta yung parang, bigla niya akong, bakit ikaw lang ba Maris dito sa mundo? So parang inaano niya na, ako lang naman yung Maris dun sa Baliktanaw. Pero ang mali sa'yo, sinabi mo mismo although halata naman, lumabas din mismo sa bibig niya na, andito kasi si Maris eh. So tama ako, tama yung pakaramdam ko, na sumali ka nga dyan sa Baliktanaw, dahil lang sa akin. Hindi dahil sa nagmamaganda ako guys, yung totoo. 'Di ba? Ito yung isa kabaliktanaw namin na bakla, lumapit sa akin, sabi niya, Ito nung patapos na ito. So ibig patapos na tong practice namin ng Baliktanaw. Mga ilang araw na lang, play na, or yung mismong palabas na. mahina at seryosong tanong niya sa akin. Ayun, yung nakatabi ko tong isa naming bakla na member sa Baliktanaw. Sa kanya ko pangalawang beses narinig na sinasabi daw to ni Chari na ako daw yung magnanakaw at hindi raw talaga si Chari. So doon ako na-alarma kasi doon ko na naisip na hindi lang siya yung unang nagsabi, pangalawang beses ko na narinig na yung sinabi na pala nung ex ko nung una, nung mga nasa kalagitnaan pa lang ng Baliktanaw. Sinabi na nung ex ko. Tapos hindi ako naniwala. Tapos nitong malapit ng patapos na yung Baliktanaw, hindi na nakatiis tong bakla kong ka-teammate. Sinabi na ikaw daw talaga yung magnanakaw, hindi daw si Chari. 'Di ba? So doon na ako na sabi ko, sa una natulala talaga ako. Ikaw daw talaga yung magnanakaw, hindi daw si Chari. So nagulat ako, wala akong kamalay-malay. So kinausap ko yung ilan sa mga kabaliktanaw ko, and then tinanong ko kung, ayun nga, na-confirm ko nga, wala akong kamalay-malay, ako na pala talaga iniisip nila magnanakaw, and then sabi ni Anwin, and then yun nga. Tinan mo kung may pointers na nga, nawawala-wala pa rin ako. Paano pa kaya kung di ako gumawa ng ganyan? And then tinanong ko sila kung bakit sila naniwala, and then may umiyak daw kasi ako nung time na yung parang may nakawan, and then sabi kasi, ayun, doon ko na na-confirm kung bakit ako yung, nagulat ako na bakit ako yung biglang napapabalitang magnanakaw nun. Tapos may nagsabi, nung umiyak ako that time, bakit daw ako umiyak? Kasi nung umiyak daw ako, so parang umiyak ako dahil yung sa magnanakaw ako, ganun, yun yung feeling nila. Kasi sabi, ano ka, hindi yun dahilan kung ba't ako umiyak, no? Hindi yun dahil sa magnanakaw, no? Sabi naman ng isa kong kasama. Sakto kasi doon pa yung time na umiyak yung kasi ni Chari. Parang yun sumakto nga daw yung pag-iyak ko that time, pero yung pag-iyak ko naman yun, meron yung ibang dahilan, hindi naman yung about sa pagnanakaw, and then another story total pa kasi yun. So sinabi ko na sa kanila yung dahilan kung ba't ako umiyak noon, so hindi nga. Sabi ko kasi sa kanila, alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga ako yung nagnanakaw, alam ko sa sarili. Ayun nga, alam ko naman sa sarili ko, sabi ko, basta ako, alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako yung magnanakaw. And then sinagot ko nung isang kasamahan, sa sarili mo lang, paano yung iba? Na yun nga, kunyari daw mabait sila, pero pag nakatalikod daw ako, yun pala, hindi ko alam na sinasalbahe na pala ako. Sarili mo lang kapag nakatalikod ka nga, binabackstab ka na ng iba, yung parang sinusungayan daw, hindi ko naman alam yun, na ganun na pala tingin nila sa akin. And then, so, syempre, high school pa lang ako noon, hindi ko pa talaga alam kung paano solusyonan yung mga bagay-bagay. Kasi alam ko medyo mabigat na problema to, kasi nga,
Yun, kasi nga high school pa lang ako noon, hindi pa ako masyadong marunong mag-handle ng problema. Kaya nagpatulong ako sa mother ko. Pero gusto niyo bang malaman kung ano ba talaga yung dahilan? Kung bakit ako umiyak nun? Ang dahilan, sige, pakinggan muna natin. Sa balita nga, di ba, may napagkamala siya yung magnanakaw kahit siya naman talaga yung nasnatch yan and then pinulog pinatay, di ba? Ang bilis ko magsalita. So medyo may mabigat nga talaga to. Ito kasi sakto nung mayroon akong napanood sa balita, shinare ko pa nga na yung parang nasnatchan siya, hinabol niya yung napanood ko sa 24 oras. Nasnatchan siya, tapos hinabol niya yung snatcher sa bahay. Tapos siya pa yung nakuyog kasi parang nakapasok siya dun sa bahay ng snatcher. Namatay. Nasnatch na siya, namatay pa siya. Kasi siya yung napagbintangan na siya yung magnanakaw, although siya na yung nasnatchan. Yun yung criminology. Na-share ko pa nga. Sabi ko, wala, kawawa naman. So, itong pangyayari sa akin na to, buti naman hindi naman ako namatay dito. Pero yung nabalita sa GMA, 24 oras. Namatay pa yun. So, open up na ako sa mother ko and then, yun nga, pumunta yung mother ko sa school namin and then nung patapos na yung Baliktanaw, siyempre sa covered court na kami nagpa-practice noon, mga 2 days or 3 days na lang bago yung show. So, nausap ng mother ko yung teacher, sabi ng teacher, kami na po ang bahala. Ayun, may teacher kasi doon sa Baliktanaw, may teacher doon. Yun yung advisor ng buong Baliktanaw. Yun yung kinausap ng mother ko. Sabi ng mother ko, ay hindi, ipunin niyo yung mga bata, meeting niyo yan. Kung hindi, rereklamo ko sa school yung DepEd. Teka nga ulit. Na ganun na pala tingin nila sa akin. And then, so, syempre, high school pa lang ako noon, hindi ko pa talaga alam kung paano solusyonan yung mga bagay-bagay. Kasi alam ko medyo mabigat na problema to kasi nga, sa balita nga, di ba, may napagkamala siya yung magnanakaw kahit siya naman talaga yung nasnatch yan and then pinulog pinatay, di ba? So, medyo may mabigat nga talaga to. So, open up na ako sa mother ko and then, yun nga, pumunta yung mother ko sa school namin and then nung patapos na yung Baliktanaw, siyempre sa covered court na kami nagpa-practice noon, Yun, sa covered court pa sila pumunta. mga 2 days or 3 days na lang bago yung show. So, nausap ng mother ko yung teacher, sabi ng teacher, kami na po ang bahala. Sabi ng mother ko, ay hindi, ipunin niyo yung mga bata, meeting yan. Imaginein mo, pumunta doon yung mother ko. Tapos sasabihan siya ng teacher na, sige, kami na po ang bahala. So, ang mangyayari niyan, pababalik-balikin pa nung teacher yung mother ko sa school. Kasi sabi sila na daw ang bahala. So, paano gagawin nila dun? So, dahil pumunta dun yung mother ko, sinasabi niya na napagbibintangan ako magnanakaw or sinasabi niya na hindi ako yung magnanakaw. Tapos, sinasabihan ng advisor ng Baliktanaw yung mother ko na sila na daw ang bahala. Paano gagawin nila dun kung sakaling sila yung bahala? So, pagtatapatin nila kami ni siya, imbestigahan pa nila, ganun. So, ewan ko, medyo malabo na dun. So, buti na, at saka patapos na yung Baliktanaw nun. Kung babalik-balik pa yung mama ko, wala ring mangyayari. Buti na lang yung mother ko, hindi pumayag na basta sabihin na, sige, kami na po ang bahala. Yung mama ko naman, hindi pumayag kasi pumunta siya doon para lang sabihin na sila na yung bahala, tapos uuwi na lang yung mother ko nang walang resolution, tapos makikibalita na lang kung anong nangyari. Kaya hindi siya pumayag. Kasi andun na yung mama ko, pababalik-balikin nyo pa, di ba? 2 days na lang, o 1 day na lang ata, o 3 days na lang, matatapos na yung Baliktanaw. So matatapos yung show na magkakawatak-watak nang walang nangyari. Kung susundin kayo. Kung susundin yung teacher. Di ba? Buti yung mama ko hindi basta-basta sunod-sunuran na nag-iisip din talaga, tsaka andun na siya, naligo na siya, pumunta siya ng school. Talagang hindi siya umuwi nang walang resolusyon ng araw na yun. Kung hindi, rereklamo ko sa school yung DepEd. Sabi niya, sige, tipunin niyo yung mga bata. Which is, yun na lang din yung time na para matipon yung mga bata. Na para matipon kami kasi nga, patapos na yung practice ng Baliktanaw. Patapos na yung practice ng Baliktanaw.
Yun lang yung time na pwede kaming ma-meeting ulit. Kasi may meeting naman talaga dun, may huddle naman talaga dun. Buti na i-push ng mama ko. Siguro kung iba yun, di ba? Yan din, kinausap din ni mama si Chari na ipawiin daw yung sinasabi niya. Sabi ni Chari, kakausapin ko sila isa-isa. Ay hindi, ayoko ng isa-isa. And then kaya yun, so to cut the show short, nag-public apology nga si Chari. Ayun, sabi, kausapin daw ni Chari yung sabi niya, bawiin mo yung sinasabi mo sa mga bawiin mo dun yung sinasabi mo. Tapos sabi ni Chari, oo, kakausapin ko sila isa-isa. Alam mo to, diskarte din to si Chari eh. Kumbaga, bata pa lang, delaying tactics na alam na kung paano umiwas. Delaying tactics, gagamitan niya ng delaying tactics yung mama ko. Siyempre, mali ba nangyari ng mama ko kung matutupad yung sasabihin niyang kakausapin niya isa-isa? Ano yun, babawiin niya pa sa isa-isa? Magagawa niya ba yun? Ano yun? Sa tuwing kakausapin niya isa-isa, nandun yung mama ko para makinig. Ayun tuloy, ayaw ng mama ko, nakausapin niya isa-isa. Kausapin niya na lahat ng buong grupo, ayan. Pahiya tuloy siya. Nag-meeting kami and then yun, naiyak siya, nag-group hug. Ginroup hug din siya kasi ngayon parang naiyak siya na namin niya, biktima lang daw ako, siya daw talaga. And then, kung sino umiyak siya, yakapin, siya yung papat. Ayaw pa sanang ipapublic apology nung teacher yung si Chari. So nagtaka ako, bakit ayaw ipapublic apology nung teacher si Chari? So ayun pala is ang ano dyan is ayaw maiskandalo ng school. Ayaw ng asunto, nagtataka ako kung bakit yun na nga yung mali, parang yun pa yung something na, hindi naman sa kinakampihan, parang something na kinakampihan. Bakit hindi nila i-resolve yung problema? Bakit ayaw nilang magkaharapan or what? Parang ganun. Kung hindi sinabi ng mama ko na irereklamo yung school sa DepEd. Kasi iaakyat talaga nila sa DepEd yan. Kung sakaling walang gagawin. So, ayun. Kaya, ayun, yung teacher na yung nagsabi kay Chari na magsabi na nga siya dun, mag-public apology na nga siya dun. Tsaka hindi naman siya magpa-public apology dun kung hindi siya yung nagnakaw eh. Tsaka kung hindi talaga siya yung magnanakaw, bakit kailangan niya magturo ng iba? Bakit kailangan niya akong ituro? Patatawarin. Nung nagkaalaman na, so yun nga, bumalik na yung mga red flag sa akin, naalala ko na nag-flashback na siya, na kaya pala sumungit yung iba. Akala ko dun lang dahil sa expo na nag-iimbento ng kwento at nang-aasar sa akin, kaya parang medyo mean na yung iba, yung pala dahil nakapala din sa pagnanakaw. And then, ayun. Maliban pala sa inaasar ako ng ex ko, inaasar niya ako ng kung ano-ano, pinakapangit or what. Nag-iimbento rin siya ng kwento na siya daw yung nakipag-break, tapos may sinasabi pa siya na biniro ko pa daw siya na huwag ka muna makipag-break, ganyan. Pero ang totoo naman, ako naman talaga yung nakipag-break that time. Tapos, ayun, gumagawa siya ng story na, alam mo yun, tapos tinanong ko doon sa mga kabaliktanaw namin, paano nyo nalaman na ex ko siya? Bigla na lang ako nausap nung iba kong kasamahan na alam na nila na naging kami. Tapos, sinatanong ko sila, paano nyo nalaman? Sabi nila, sino nagsabi? Siya. So, ayun pala, imbis na manahimik siya yung nagkakalat na naging ex kami. So, for what? Bakit mo kailangan sabihin na naging ex mo ko? Proud ka na naging ex mo? Proud ka na naging girlfriend mo ko? Proud ka na ex mo ko? Samantalang ako, ayoko ng pag-usapan. Ito yung, may nabasa rin akong quotes dyan na, proud ka, samantalang ako, kinakahiya na kita eh. Hindi ko nga ako nakwento na naging kami. Matatanggap ko pa sana kung malalaman ng mga tao doon na naging kami, kung iba yung nagchismis, kung iba yung nagsabi sa kanila. Yung kalalaking, yung ex ko pa pala mismo nagsabi. So ano yun? Para maging sa amin yung center of attention na naging kami pala. Ano pang connect nun? May girlfriend ka na. May girlfriend ka na that time. Bakit kailangan mo pang sabihin na naging ex mo ko? 'Di ba? Ay, wala lang.
na-flashback din sa akin na nung nawalan ako ng 20, kaya pala nag-alala si Chari na, alam na mga balik tanong natin na nawala ka ng 20. Sabi ko hindi. Pero nung nawalan ako ng 20 that time, hindi ko naisip na si Chari yung kumuha nun. Naisip, saan kaya na-misplace yung 20? Nagastos ko na kaya? So yun pala, Ayun nga, kasi nga, tiningnan niya yung wallet ko that time. Kasi doon, di ba, kapag high school, tingin na ng wallet, mga ganyan. Tiningnan niya yung wallet ko. May 20 ako doon. Pero, late ko na naisip na siya nga yung kumuha nun. Kaya pala nag-alala siya na, sabi ko, nawawala yung 20 ko. May 20 ko dito sa wallet, di ba? Hindi ko alam, wala sa isip ko na siya nga lang pala yung nakakatingin ng wallet ko. Kasi, tas nag-ano siya na, alam na makabalik ng mga kasamahan natin na nawalan ka ng 20. Sabi ko, hindi. Kasi kapag nalaman kasi nila, na isa rin ako sa nawalan ng pera, so pwedeng mag-doubt pa sila kung ako ba talaga yung magnanakaw or what. Kasi nga, pinalabas pala niya na ako yung magnanakaw nang hindi ko alam. Diba? parang na-discover ko na flashback sa akin, ay si Shari yung kumuha kasi siya yung tumingin din siya ng wallet ko eh. So yun na. Kaya pala nung tinext ako ng ex ko na mag na daw ako, sinabi ko kay Shari, nag-alala siya. At dali-dali siya pumunta dun sa ex ko. Akala ko, ipagtatanggol niya ako that time, hindi pala. Kaya niya pala pinuntahan para sawayin at wag ko nang malaman. So, kumbaga, kaya pala naalala ko yung posture niya dun na ayun, doon ko lang na-realize nung nalaman ko na ako na pala. Thank you din pala dun sa bakla kong kabaliktanaw na nagsabi sa akin. Minsan nakakatulong din pa. Minsan, kailangan mo talagang tanungin yung tao eh. So yung inisip ko na hindi niya gagawin sa akin na pagnanakawan ako pala talaga yung mapupuruhan sa pangyayaring to. And then, syempre masakit din yun eh kapag, syempre pag pinahirang ka ng kulangot sa damit, syempre magagalit ka, diba? Pero yung paano pa kaya yung dumi ng pagkatao ng iba, ipapahid sa pagkatao mo. And then, yun, so yung Pagkatao ng iba, ipapahid sa pagkatao mo. Kapag-compare ko pa eh, no? Ex ko tinext pa yun na bakit nung nalaman mo na tawag dito, na ako yung magnanakaw, galit na galit ka, pero nalaman mo na si Chari yung magnanakaw, bakit hindi ka galit? So yun, so nung third day, yun, may text pa ako nun sa kanya, medyo mahaba yun na, ayun nga, sabi nga ng mama ko eh, imbis na maging concern daw sa akin na bakit daw naniwala yung ex ko. Sabi ko, kasi gano'n naman talaga yung ex ko. Kapag ex kami, kapag lagi niya akong inaaway, kapag mag-ex kami, ano tingin niya sa akin kaaway? Ganun. Kaya siya pa raw ang talagang malas ko dito sa naging boyfriend ko din kasi siya pa raw yung unang nagkondena sa akin. Ibis na siya yung, kung naniwala man siya na ako yung magnanakaw, pwede naman niya akong bakit mo nagawa o kaya ganyan. Siya pa raw yung unang-unang nagkondena, sabi ng mama ko. Which is, hindi ko rin ma-realize dati before. Kasi nga, syempre, medyo bulag tayo before kapag medyo na-inlove tayo. So, gusto niyo bang malaman yung dahilan kung bakit ako umiyak noon tapos na naisip nila na ako pala yung na umiyak ako dahil ako yung magnanakaw. Ang totoong dahilan nun, kaya ako umiyak is pinagsisisihan ko na umiyak ako. Which is, hindi naman talaga dapat ako iiyak nun. Parang pinilit ko lang na umiyak kasi parang na-insulto ako dun sa sinabi ng isa kong kasamahan. Kasi naglaro daw sila ng parang truth or dare ata yun. Tapos itong ito second year high school to truth or dare. Tapos yung isa namin nung kasamahan, i-kiss daw. Tapos kinis daw niya lips to lips. Ayun, yun yung dahilan kaya ako umiyak, although ex ko na yun. So, kinis niya lips to lips, ismak lang. So, ismak sila. Pero kahit na, di ba? Hindi natin maikakalila na may feelings pa nga rin ako doon. Kasi mismong yun din yung nag-break kami. Pero, mismong yun yung taon na nag-break kami. Second year, nag-break din kami. No? Nag-break kami noon. Tapos, mga early kami nag-break. Siguro mga July na yun. July kami nag-break. Tas, July or August. Tapos, sa Baliktanaw, January yun. January to March.
March yung balik tanaw nun. January pa lang nagpa-practice na kami nun. So, hindi naman same year, pero same school year kami nag-break. Ganun. Ayun nga, medyo pinagsisisihan ko nga yung umiyak ako nun kasi hindi naman talaga ako maiiyak nun. Yung pagkakakwento lang sa akin yung nagkwento. Alam mo na ex ko, bakit mo sa akin sasabihin yan? Tapos yung pagkakasabi mo pa, parang hindi ka malungkot para sa akin. Alam mo yung parang masaya ka pa. Tapos, kumbaga kung yung naiyak lang ako kasi parang gusto ko lang mabwisit dun sa nagsabi sa akin. Although hindi naman ako naiyak nung kwento niya, nainis ako. Tsaka nasaktan din ako kasi nagulat ako. Pero pinilit kong umiyak. Parang wala, sobrang gusto kong makita niya akong umiyak. Parang kasi yung nagkwento sa akin nung nangyari, parang good news eh. Alam mo yung excited pa siya ikwento sa akin. Wala, kaya doon ako umiyak na Pero pinilit ko pag-iyak doon. Which is hindi pala dapat kasi napunta tuloy ako daw yung magnanakaw. Nakakuha ng opportunity para ako yung maituro. Nung umiyak ako, para ako yung maituro magnanakaw. Tapos nung umiyak ako, sabi niya, mahal mo talaga si ganyan. sabi ko, sinasabi niya, basta yung parang nakangiti pa siya yun. Kaya yun. Kaya ako pinilit umiyak dati. Yun yung reason kung bakit ako umiyak, which is kailangan ko pang aminin yung dahilan ng pag-iyak ko. Kasi kesa naman maano na ako yung magnanakaw. 'Di ba? May mga times din na na meron akong mga pag-iyak na pinagsisihan ko. Ganun. So isa na yun yung pangyayari yung kaya ako parang pinilit ko mag-iyak. May mga 3 times na umiyak ako 2 times. Meron akong 2 pangyayari sa buhay ko na hindi dapat ako maiiyak, yung pinilit ko umiyak. Tapos pinagsisihan ko lang. Isa to sa mga hindi naman talaga ako naiyak pero pinilit ko umiyak that time. Hanggang sa naiyak na nga rin ako nun. Pwede naman ako umiyak nun sa bahay eh. Kaso yun, minsan meron ding consequences yung pag-iyak mo, yan tuloy. Dahil umiyak ako lalo pa akong naturong magnanakaw. Ang layo naman ng pag-iyak ko, no? Dun sa para maging isip nila magnanakaw ako. Year and then natigil, so si Shari nag-transfer na siya ng school, and then nung third year, syempre dahil inaasar ako nung ex. Yun, si Chari, nag-transfer na siya ng school pero sabi nila kakausapin, hindi daw nila ibibigay yung card kasi si mama gustong makausap ang magulang ni Chari. Sabi ng mga teacher, hindi daw nila ibibigay yung card. If maga-guidance pa nga dapat kami nun eh. Hindi daw nila ibibigay yung card hanggat hindi daw nakakausap ng mama ko. Tapos pumunta yung magulang ni Chari. Pero pagdating doon, naghintay yung mama ko. Binigay nila yung card. So parang nakatakas itong magulang ni Chari. Ayaw din makausap yung mama ko, pero kumbaga binigyan nila ng false hope pa yung mama ko na kakausapin yung magulang ni Chari, pero hindi naman nila pinakausap. Binigay nila yung card, pinaalis nila. So may mali sa nangyari. Pero yun nga, sabi ko na lang sa mama ko, mahayaan mo na. Sabi ko nga, napag-usapan namin to ngayon eh, kasi nga, na-share ko to sa Baliktanaw, sabi ko, mahayaan mo na. Total na resolve naman na rin yung issue. Kasi isipin mo kung hindi dahil sa mama ko. Baka hanggang ngayon, yung mga Kabaliktanaw ko, ako pa rin yung iniisip nilang nagnakaw nung time na yun. 'Di ba? Kasi minsan hindi rin ako naniniwala sa hayaan mo yung mga sinasabi sa'yo basta alam mo yung totoo. Minsan may mga times din na na kailangan mong ipaglaban yung totoo sa sarili mo. Which is kasi wala. Kung hinayaan ko na lang o di parang tinolerate ko na rin yung ginawa niya na okay lang pala na sabihin mo to na sa isang tao.
wala, tapos ako pa yung naano nun kasi nga naglipat siya ng school. Sinabi ko pa na ayun, doon siya maghasik ng lagim. Doon na siya maghahasik ng lagim sa totoo lang. Pero may nagsabi pa nga na ang sama naman ito. Asama ko daw kasi sinabi ko yun, doon na siya maghasik ng lagim. Kasi sinabi na nga daw niya na biktima ako, ganyan. Kasi naiyak daw siya. Sinabi lang naman niya yun. Sinabi lang naman niya yun doon. Kasi pumunta yung mama ko. Kung hindi naman pumunta yung mama ko, papalipasin niya yun eh. Hindi naman siya magsusorry. Siyempre, dinaan niya sa iyak. Siyempre, mahirap din naman, siyempre, intindihin natin, mahirap din namang aminin na siya talaga yung magnanakaw. Tapos ito, ang sabi nung teacher, narinig ng mama ko, after nung umami ni Chari, sa harapan nila, ang sabi nung teacher, si Chari nga talaga yung magnanakaw. Oh, so ibig sabihin, hindi talaga nila alam kung sino yung magnanakaw. So, ibig sabihin, totoo nga yung naisip ko nung dati nung sinabi na alam ko kung sino ko. Alam namin, although second year high school na kami, may isip na kami. Alam namin pananakot lang yun na hindi naman talaga nila alam kung sino talaga yung magnanakaw. Ito wala namang, pero syempre yun yung paraan ng director para itry kung matatakot nga ba talaga yung magnakaw. Pero hindi umubra eh. May mga sumunod pang insidente na may nanakawan pa ng pera. Tsaka dito lang ako makakapag-explain. Ayun nga yung mga sinasabi sa akin ng ex ko na malapos niya sabihin na ex niya ako, ayun na. Siyempre i-interviewin na siya yun. Sinira-siraan niya ako doon, sinabi niya pa na siya daw yung nakipag-break. Which is hindi naman totoo. Nagsisinungaling siya sa harapan ko. Nagsisinungaling siya sa mukha ko. Which is nakatext ko pa siya nitong graduate na ata, nakatext ko pa siya, ganun pa rin ugali. Babait. Siyempre, akala mo okay na kayo. Tapos, biglang, aasarin ka na naman. Nagkaayos na kami dito sa tabing yung ilong. Chinat niya pa rin ako ng tabingi kasi ilong. Binunul niya ako. Tapos, ano ba naman yan? Wala siyang pinagbago. Kaya, nung ko na siya eh. Blinak ko siya sa messenger nung 2016. Tapos sinumbatan ko muna siya bago ko siya i-block. Sinabi ko yung mga paninira mo sa akin kay ate ganyan. Hindi ko, si ate ganito. Si ate, syempre, yung ate tapos yung pangalan. Ate J, sige, Ate J na lang initial. Sinabi mo, yung mga sinasabi mo kay Ate J, hindi naman totoo, ganyan. Doon ko lang nasabi yun. Sabi niya, hindi daw ako makamove on. Sabi ko, hindi naman porket ngayon mo lang na-realize, hindi ka na makamove on. Wala, bago ko sinabi ko yung mga hinanakit ko sa kanya. Talaga sinungaling ito. Ano ba? Ayun, 2016 yan nga, graduate na. Nag-chat pa siya sa akin ng kumusta nun. Blinak ko na, tapos sinabi ko na nga yung mga hinanakit ko dati sa Baliktanaw. Yun yung hindi talaga ako nakapag-explain. Yung kung ano-ano sinisira niya, kung ano-anong sinasabi niya sa akin, kung ano-ano. Doon lang ako nag-react yung sa magnanakaw. Kasi hindi pa naman ako ganun katapang nun eh. Although may tapang na ako, pero hindi pa ganun kabuo. So, kailangan ko siguro tong pagdaanan para mabuo yung tapang ko. Para unti-unti akong maging matapang. Tsaka ayun nga, idol ko yung mama ko sa katapangan. Siguro, hindi natin alam, baka naipagdasal ko rin dati kay Lord na patapangin niya ako. Kaya ko to nararanasan. Sa Baliktanaw, syempre ayoko magkaroon naman ng gulo doon sa Baliktanaw, kaya pinagpapasensya ko lang yung pag-aasar niya. Siya nakakaya naman na mag-aaway kami. Kasi nga, di ba, expo siya. So, ayun nga, kasi kapag nag-react ako dun, kaya kapag masyado ako nag-react dun sa mga, ang nasasabi ko lang, uy, hindi ganyan. Hindi pa ako masyadong marunong ipagtanggol yung sarili ko nun hanggang sa mga pinagdadaanan sa buhay, natuto rin akong pagtanggol yung sarili ko. Tsaka, ayun nga, parang nakakaya nga kasi ex mo. Tapos, kapag pinatulang ko siya nun, mag-aaway na kami. So, ang dating niyan, may nag-aaway dun sa Baliktanaw. kaya naman.
So, nung third year, hindi pa rin siya natigil sa pang-aasar sa akin.